Ayan po, siguro naman po ay kilalang kilala ninyo itong congresswoman na ito. At ito naman ay naging sikat na dahil dun sa o-okray dito sa confidential fund ni BP Sara. Ito po yung congresswoman na parang isinuka ng bayawak. Tapos may hika pa. At hindi lang yon, mukhang daga pa. Yan po itong congresswoman na ito. Ay ngayon, Mr. Verano, anong kinalaman naman yan kung bakit mo tinapik yung mukhang daga na yan, sabi mo? Malaki pong kinalaman nito. Kaya ako tinapik dahil po ay nagpabayo dito kay Chihuahua. Congressman Chihuahua, nagpabayo. Alam na nga niya may hika siya, nagpabayo pa. Hindi niya kinayanan. Ayon, inatake ng hika, isinugod sa hospital, dead on arrival. Ayan po. Ngayon, kontento na yung mga nakakapanood dito dahil sabi kasi paligoy-ligoy para ako eh. Di wala nang paligoy-ligoy. Ayun po. Itong si congresswoman na ito na mahilig sa Hermes at mahilig sa Rolex, na samantalang itong congresswoman na ito ay mahirap pa sa daga at isa rin patay gutom ito na congresswoman, abay ngayon Hermes, Rolex at saka mayroon pang customized ban yan. Ay, grabe, no? Talagang kaya nga po ang advice ko sa inyo, kaya kung gusto po ninyong yumaman at magpakasasa ng pira ng bayan, pumasok kayo sa kongreso. Tiyak ay hindi lang kayo yayaman, talagang bibilyonaryo talaga kayo. Kaya yan. Imagine mo sino ba mag-aakala niyang parang isinuka ng bayawak na yan. Tapos naka-Hermes na ngayon. At tapos ngayon, alam niyang may hika, nagpatira pa kay Chihuahua, inatake ng hika, dinala sa hospital, hindi na umabot sa hospital, declared as dead on arrival. Ayan. Pero hindi po yan topic ko. At bago po tayo mapunta dito sa ating topic, ay gusto ko lamang pong ipaabot sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers ang aking taos-pusong pasasalamat. Una, pasasalamat dahil sa patuloy ninyong pagtangkilik dito sa ating YouTube channel. Ganon din po, hayaan ninyong ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyo lahat na sana manawari ay mailayo kayo sa anumang uri ng kapahamakan. Mailayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan. Kaya yun po ang aking kahilingan sa ating Panginoon. At kaya ko po laging sinasabi yun dahil nga po ay kung inyo pong napapanood dyan sa mga ibang vlog ng international, mga vlogger na international media, yan na po, nagkakagirian na po dyan sa Taiwan at saka itong China. Ngayon, ang sasabihin na naman itong mga tanga, ay ano naman kaya nalaman natin, dahil sa kung girian sila at maggira sila, malaki pong epekto yan dito sa atin. Kasi po, nandito po nakabase yung EDCA na yan, na kung saan po, yan ang unang tatargetin na ang mga Chinese. Kaya malaki po ang kinalaman nitong Pilipinas dito sa gira sa Taiwan. Kaya po doon sa mga tanga na hindi nakakaintindi, akala nila hindi tayo sakop, yun ang akala ninyo. Kasi nga mga tanga kayo. Kasi marami po yan na nagko-komenta kanyan. Kaya inuunahan ko na po. Malaki pong epekto. Parang nakipaggira na rin po tayo para sabihin ko sa inyo. Parang tayo na mismo ang involved sa gira. Tandaan ninyo yan. Kaya, yun po ang sinasabi ko rito. Magkaganon pa man, mas maganda na. Sige. Dahil unang-una, matagal ko na pong ino-offer dito sa lahat ng mga subscriber ko, if ever na magkagira talaga, dito kayo sa akin.
mag-stay. At dito, wala na kayong kailanganin. Yan po. Kaya sige, okay na. Kahit pa anong mangyari na. Total, naman, secure na itong, alam ko, secure na itong mga subscribers ko. Kung halimbawa dumating man ang gira na yan. Nandiyan na po, nagkakagirian na po. Ilang barkong pandigba yung nakadeploy sa paligid ng Taiwan. Napalibutan na po yung Taiwan. At yan po ay, kung hindi ako nagkakamali, ayon daw sa aking panood kagabi, ay parang 47 yata na mga barkong pandigma yung nakapaligid na doon sa buong Taiwan. So, hindi ko na po tinapik yan kasi nga po, wala rin naman. Sasabihin na naman sa akin ng mga baser ko, ang tagal ko nang tinatapik yung tungkol sa gira na yan, wala pa natutuloy. Ganun naman lagi eh. So sige, di wala tayong itatapik. Basta po ang mahalaga rito, itong po mga subscriber ko, dapat alam po ninyo, yun po sinasabi ko, na dapat na maging alerto kayo. If ever na nandyan na, hindi po ako magdadalawang isip na tanggapin ko kayo rito, which is ako naman po ang nag-offer sa inyo na dito kayo sa akin titira. At dito ay mag-iipon-ipon tayong lahat dito. Ayan. Anyway, medyo wala po ako sa kuwan, wala po ako sa mood actually. Pero gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo na bukas ako na isang tulog na lang po yung ating raffle draw. Isang tulog na lang. So, kumpirmado na po yung aking inisip na magkakaroon po tayo ng bubunutin. Hindi po pala bubunutin. Yun pong irorolyo ko dito sa cellphone. Yung po mga nakapagpadala ng subscribe. Ayan. Ito po yung mga nakapagpadala ng subscribe eh. Ito po mga taon to. So, ibig sabihin, pag yan ay nirolyo ko, halimbawa yan, kung sino po ang tumapat or nandito sa taas, yun po ang tatawagin kong nanalo ng load na 500 pesos. Ayan po, load na 500 pesos po ito ha. Tapos, bubunot po ulit tayo. Sige, i-roll ulit natin. Ayan. So, ang tumama halimbawa dito ay si Kulas. Di si Kulas po. Ang mananalo ng 500 load. Ang akin pong gustong linawin, halimbawa, kayo ay nanalo noong 500 na yon na pang-load ha. Pang-load po ito. Halimbawa, mayroon naman kayong wifi sa bahay at siyempre, natural, hindi nyo kailangan ang load. Sabihin nyo lang po dito sa messenger din po ng Tarik Hassan Mirza na hindi ko na po kailangan niyang load, kundi i-Gcash nyo na lang po dito sa Gcash number na ito yung napanalunan kong 500 para sa load. Ganun lang po. Wala na pong maraming dito. Kung ano-ano ba message, which is paulit-ulit ko pong sinasabi dito na hindi po kasi ako ang nagbabasa nito eh. Mayroon pong tagabasa nito. Kaya nga po, kung magme-message kayo rito na walang kinalaman doon sa subscribe, buburahin lang po yan ng tagabasa ko. Hindi na po makakarating sa akin. Okay lang po kung ako makabasa, ay babasahin ko. Pero kung yun pong tagabasa ko ang makabasa, talagang sabi, kumusta? Ako po yung matagal nyo ng subscriber. Di ba? Mayroon pa nga sinagot nung tagabasa ko, ano ngayon kung subscriber ka? Ang kailangan dito ni Sir, dito sa exclusive na Tarik Hassan Mirza na ito, yung katibayan na nagpa-subscribe kayo. Kagaya po nito mga ito. Ayan. Yung mga nagpa-subscribe kayo, ay mga ganyan. Yan lang po. Walang kumukusta yan. Basta yung katibayan na nakapagpa-subscribe kayo, yun po ang tinatanggap ng tagabasa ko. Kaya lang po, marami talaga eh. Yun po ang bintahe nung nakakasubaybay dito sa aking dinadaldal, alam yung ginagawa. Ngayon, yung mga hindi nakakasubaybay, tira ng tira para si Chihuahua,
Ayan ang nangyari, ha? Dead on arrival yung kanyang tinira. Ay papaano kung tira kayo ng tira dito, ha? Boburahin at didilitin lang din naman ng tagabasa ko, adi useless. Di po ba? Ang kailangan po, ulit-ulitin ko lang, yung pong sa Tariq Hassan Mirza na messenger, wala pong mga kung ano-ano pang mga sasabihin ninyo. Na matagal na akong subscriber mo, isali mo ako sa kwan, ganyan parapol, ay kung ikaw ba naman, kung sa halip na nag-message ka ng gano'n na matagal ka ng subscriber, ay kung ang ipinadala mo, yung katibayan ng subscribe, di mas maganda, itong ganito. Yan, katibayan nag-subscriber, hindi yung sasabihin mo matagal ka ng subscriber. Hindi po yan. I-erase lang po yan ng aking tagabasa. Yan po, tandaan po ninyo yan. Ganun po, huwag kayong kwan. Yun po yung kwan. Dito po kitang-kita yung tira kayo ng tira na hindi nyo naiintindihan yung sinasalihan ninyo. Kagaya niyan, may nagtatanong na, kasali po ba ako sa raffle? Ay kung hindi ka ba naman ing-ing, kung nag-send ka rito, di natural, kasali ka. Kung hindi ka nag-send, natural, hindi ka kasali. Ikaw naman pala, yun ang sinasabi ko, hindi kailangan nyo magtatanong kayo kasi nandito lahat yan. Kung ano ang nandito na mga pangalan ng mga nag-send ng mga katibayan na nag-subscribe, yun ang masasali sa raffle. Hindi kailangan, kaya ngayon po sinasabi ko, ulitin ko lang po, yun po ang bintahe ng talagang nakikinig at sinusubaybay nitong channel ko. Alam yung ginagawa ito, pagkadami-dami po yan. Yan po. Ibig sabihin, marami po yung nakakalam. Ikaw lang ang hindi nakakalam. Magmula ngayon, sa halip na magtatanong ka, ngayon kung hindi mo pa alam, pues, simulan mo na ang panonood dito sa channel ko, sa Birana Live Studio TV, dahil marami pa tayong paparapol. Mayroon pa tayong 1 million, 2 million, 1.5 million at saka yung 3.6 million. So ngayon pa lang, ugaliin mo ng panoorin ito. Ha? Hindi lamang kayo suswertihin dito sa channel na ito. Kung ikaw ay mukhang karang-karangan, kung ikaw ay mukhang ito si Bayawak na nagpabayo dito kay Chihuahua, aba, gaganda ka. Kung ikaw naman ay lalaking pangit, na kasing pangit ni Mike Abe, at kasing lapad ng ilong ni Mike Abe, titiyakin ko sa inyo, gugwapo ka. At kung ikaw man ngayon ay naghihirap sa buhay, kapag ka ito ang sinubscribe mong channel na ito, sisiguraduhin ko sa inyo, so swertihin kayo ng swerting walang hanggan. Pero kung pinanood nyo ito, hindi nyo pinindot ang subscribe, like and share, dito sa lahat ng mga video ko, mamalasing kayo. Tandaan nyo yan. At maging kamukha na kayo ni Chihuahua at saka ni Congresswoman Dagat. Yan. Mabuti na yung nagkakaintindihan po tayo. Madinin mo yung mga ganong tanong. Kasali po kaya ako? Oh. Sabi ko naman sa inyo. Diba? Huwag ganon. Ito mismong sumusubayba sa akin, siguro tulig na yung tainga. Yung saka papakinig sa akin kasi paulit ko na po sinasabi ito. Sigurado nagsasawa na itong mga nakakaintindi. Nagsasawa na rin sa bunganga ako Kaya lang kailangan ulit-ulitin. Yung Tariq Hassan Mirza, hindi raw makita. Bakit nakita nitong mga iba? Ha? Bakit nakita nitong mga nandito na mga pangalan? Yan, kadami-dami yan. Bakit nakita? Kasi nga, nakapost yan dyan. Kapag talagang maraming Tariq Hassan Mirza Pero ang tingnan nyo dyan yung profile picture at saka yung cover photo. Yun na yun, i-click ninyo. Di ba? Kayo naman pala, sabi ko naman sa inyo, pagka hindi nyo alam, magtanong kayo sa mga kapitbahay ninyo, kundi sa barangay chairman ninyo, sa mayor ninyo, sa congressman ninyo.
Oh, sa governor nyo, magtanong kayo kung paano mag-subscribe. Dito. Ganun lang yung kasimple. Kayo naman pala. Oh, kagaya nito. Daldal ako ng daldal, nawala na tuloy yung aking sasabihin. Ano ba yun? Yung kwan. Yun, yung 5. Nawala na. 5 po yung ating bubunutin na load. Nagiging lutang na rin ako eh. Kasi nga, iniisip ko itong mga, itong mga ing-ing. 5 pong tao yung bubunutin natin na load lang po ito. Load na halagang 500. Ayan. Pag nabunot po kayo, total i-upload po ito ng raffle po ito. I-upload po yan sa bukas na po. Linggo ng alas 8. I-upload. Panoorin nyo po yan. Malalaman nyo po kung pangalan ninyo yung nabunot. Ayan po. Pagka narinig nyo na po yung pangalan na kayo ang nabunot, dito rin po kayo sa Tarek Hasan Mirza magmi-message. Wala na pong iba. Okay? At sasagutin po yan ng sekretary ko at doon nyo po sasabihin or doon nyo po ibibigay yung inyong GCash or doon nyo ibibigay yung telephone number, cellphone number na luluda ng 500 pesos. Ayan. Siguro naman po maliwanag na, no? Hindi naman siyata kayo kagaya ni Mike Abi na gunggong, no? Ayan. Tapos, ang sunod po noon, doon na po tayo pupunta sa 10,000. Kaya po hindi dito sa ordinaryong vlog natin, hindi ako na, di ba, in-stop ko na. Kasi nga po, inipon ko na po yon para marami po tayong mabibigyan ng 10,000 sa linggo. Ay, bukas pala. 5 din po yan na tig 10,000. 5 po yan. Dito rin po, pagka nakita nyo na po na kayo nanalo ng 10,000, nabunot kayo doon sa raffle, yung ating pong nakarolyo. At bukas po yan, makikita nyo na. At ayan po ay ilalagay ko po yan sa isang palanggana para talagang mahalo-halo natin. Pag napanood nyo na po yung inyong pangalan, ay dito rin po kayo sa Tarek Hasan Mirza. Mag-message. Dito rin po. Yan. Dito po kayo mag-message sa Tarek Hasan Mirza. At dito po kayo sasagutin. Dito po kayo mag-usap nung sekretary ko kung papaanong ipadala sa inyo yung 10,000. Ayan. Ngayon, ano ang kasunod noon? Doon na po tayo susunod doon sa nag-iisa na 500,000 na. 500,000 na po yung ating i-draw. Kaya nga po abangan ninyo yan at baka kayo ang isa sa mananalo niyan. Ngayon po, papaunahan ko na po kayo. Kung halimbawa lahat po ng games ay may nananalo at hindi nananalo. Alam niyo po yan. So ang ibig ko pong sabihin dito, kung sa pagkakataong ito ay hindi nabunot yung pangalan ninyo, kasi nag-iisa lang naman po ito mananalo ng 500,000 eh. Kung hindi po kayo nabunot, ay huwag po kayong malungkot dahil marami pa po itong susunod-sunod nating mga raffle na gagawin. So kaya nga po, pagkatapos ito, kaya nga po yung iba nag-uumpisa na nagsusubscribe, nagpapasubscribe at ipinapadala na po rito sa Tarek Hasan Mirza. At yan po ay ninanambiran na nila. Nilalagyan na po nila ng number. Dahil po, kagaya po nitong kay Leticia, meron po yung pinasubscribe, may number 1 po. Ayan may number 1. So, ibig sabihin po, nagsimula na siya. Marami pa po yan. Nagsimula na siyang magpa-subscribe at ninanambiran niya. Kaya ninanambiran kasi sinabi ko, kung ikaw ay may 1,000 pinasubscribe, ay 1,000 rin yung entry mo.
Ayan. Okay. Di ba sabi ko? Kung ikaw ay 100 lang ang napasubscribe, 100 yung entry mo. Kapag, ano ba nga sabi ng entry? Hindi mo natin nga natin. Ayan. Actually, naka-ready na ito eh. Pagka kayo naman po ay 50 yung napasubscribe nyo, 50 rin po yung pangalan na nandito. So, ano pong ibig sabihin? Ang ibig lamang pong sabihin nun, kung marami kang entry, marami kang posibilidad na mabunot ka. So, yun po ang babaguhin natin. Ay, ito, napakarami po ito. I-ready na po ito lahat. Ayan. Yan po yung bubunutin natin bukas at ilalagay po natin yan sa isang palanggana. At yan po ang ating bubunutin. At kung na-reach natin yung sinasabi kong dagdag dito, di ba may 100 subscriber na tayo, 100,000 subscriber, kaya nagpa-raffle ako ng 500,000. Kasi yun naman po yung sinasabi ko dati. Matagal ko na po sinasabi na kapag na-reach natin yung certain numbers ng subscriber ko, ay may mangyayari. Ito na po yung mangyayari. So, magpaparapol po tayo ng kalahating milyon. Ngayon, pag natapos ito, magdadagdag lang tayo ng another 50,000 na napasubscribe. Iguguna po natin yung 1 million na prize. Ayan po. Ganun lang ganun po yun. Kaya tuloy-tuloy lang po yung inyong pagpapasubscribe. Yung pagpapasubscribe po, hindi po kailangan na mag-message kayo dito at sasabihin nyo, nag-subscribe na ako. Hindi po basihan nyo, sinabi mo lang. Ang basihan po dito, yung katibayan. Okay? Yung katibayan po, kagaya nito, ha? Kasi, mamaya kita buburahin, tanga ka. Gago ka. Kagaya nito. Ito ang i-send nyo dito. Yan o, katibayan na nag-subscribe kayo. O yan o. Itim at saka yung subscribe. Yan i-send nyo dito sa Tarikasan Mersa. Huwag na huwag kayong magme-message ito. Ay, matagal na ako subscriber mo. Matagal na akong nanonood sa video mo. Hindi po yun. Hindi po kami nagbabase sa salita. Ang binabasahan po namin dito, actual, na nakikita namin yung katibayan. Maliwanag po yan siguro. Mayroon dyan, pagkahaba-haba ng message, hindi pa pala nabubura nung tagabasa ko. Baka palagi ko bago lang bagong pasok lang, pagkahaba-haba ng message. Samantalang pa ulit-ulit ko sinasabi yon na huwag mag-message. Tama, kakukuan lang, hindi pa nababasa ng tagabasa ko. Imagine mo yung message na yan. Hindi po namin kailangan yung message na yan. Kahit ano pang message mo dyan, hindi po babasahin yan. Sisend lang buburahin lang din po ito. Maniwala kayo sa akin. Hindi na po babasahin yan. So, ang kailangan po namin dito, yung katibayan. Hindi po yung salita na nag-subscribe na. Hindi po namin tinatanggap yun. Kasi, pwede naman kayo sabihin nyo, kayo lahat, magsabi na subscribe kayo. Di ba? Katibayan ang kailangan namin dito. Okay? So, at yun po yung tuloy-tuloy na po ito. Wala na pong pati dito hanggang sa mamatay ako. Dahil yun po ang ipinangako ko sa inyo. Na i-distribute ko na po kung anong meron ako. Katunayan, kaya lang kasi mahirap magsalita rito baka mamaya, bagay, kahit naman nila i-read ako rito, hindi naman nila mahuhukay ko saan, hindi naman nila alam kung saan nakalibing yung mga kamuting dilaw, hindi naman nila alam. Kaya ngayon, inilipat ko na po yan. Para ibig sabihin, sigurado na po ako na mayroon akong pamimigay dito sa mga maniniwala at naniniwala sa akin. At nagtitiwala. Ganun naman po yun. Kaya tuloy-tuloy na po itong ating
itong ating programang ito pagbibigay. Kaya sabi ko, huwag magtatampo yung hindi mabubunot kasi mayroon pa po kayong tsansa kasi sunod-sunod na po itong ating gagawin. Wala po akong gagawin dito kundi pasayahin kayo. Dahil sa totoo lang po, gusto ko na po makasama talaga ang ating Panginoon eh. Matagal na po hinahangad kong makapiling ko na yung ating Panginoon. Kaya sa totoo lang, pagod na po ako. Pagod na po ako. Sa totoo lang. Matagal ko rin po sinasabi ito. Matagal po ang panahon na sinasabi ko, Lord, kunin mo na ako. Pero, hindi eh. Ayaw ko na pong sabihin yung aking ibinulgar doon sa dating yung unang yung Facebook ko dati. Kaya alam ko po kung saan ako lulugar. Alam ko po kung saan ako pupisto. Kaya excited na rin po ako makasama ang ating Panginoon. Yan po ang totoo. Kaya po talasan nyo yung inyong pag-iisip dito sa lahat ng makakapanood. Talasan ninyo, paulit-ulit ko sinasabi na buo inyong panonood dahil nga po, kaya kasi hindi kayo nakakasunod sa instruction kasi nga po, hindi nyo napapanood eh. Diba? Yun po yan. Tapos manonood kayo doon kay Mike Abe. May naibibigay ba sa inyo si Mike Abe? Ha? Sisiguraduhin ko kahit sino dyan walang nagbibigay sa inyo. Ganun naman po yan. Puro kon yan, lalo na itong mga vlogger bangag. Mga patay gutom yan. Painan mo ng pera yan, maglagyan mo yung pamingwit mo ng pera, ginanyan mo, sasagpangin agad yan para mga gurami yan. Ganyan yung mga yan. Puro daldal, ano napapala nyo dyan sa mga hayop na yan. Ito, Birana Live Studio TV, ang atupagin ninyo, kung maaari, ilagay nyo sa taingan nyo itong Birana Live Studio TV. Ganon ko kayo ganon ko pinipilit sa inyo na dahil ito ang tama eh. Sinabi ko na kaninang una pa. Sa Birana Live Studio TV, pag ikaw ay masamang pangit ka, gaganda ka rito at gugwapo. Sinabi ko na, paulit-ulit yan na narinig mo sa akin. Kung ikaw ay hampas lupa at patay gutom ngayon, sisiguraduhin ko sa iyo, dito suswertihin ka. Kaya nga, panoorin mo lang yung mga dating video ka pa para malaman mo. Ano na pala nangyari nung last year na itinuro ko sa inyo, yung maglagay kayo ng bigas dyan sa pintuan ninyo, idikit ninyo. Lagyan nyo ng plastic, idikit ninyo dyan sa may pintuan ninyo. Pag alis ninyo, parang lapat nyo lang itong palad ninyo, saka kayo aalis. Hindi ba't nakagawian ninyo na kapag umaalis kayo, halimbawa magtatrabaho o basta aalis kayo ng bahay, di ba? Naggaganyan pa kayo? Nagko-cross sign pa kayo? Di ba? Alam ng marami yan. Pero ito pong itinuturo ko, pag umalis kayo lalo kung magtatrabaho o maghahanap kayo ng hanap buhay o maghahanap kayo ng pira, bago kayo lalabas ang pintuan nyo, idampi nyo yung nakalagay na bigas doon sa pintuan nyo. Tinuro ko, nandyan po yan sa video ko. Step by step kong tinuro yan. May sumunod ba sa inyo? Walang nakasunod kasi nga hindi nila pinanood ng buo, hindi nila naintindihan. Kaya tingnan nyo, hindi po ako magtuturo dito ng walang katuturan. Maniwala kayo sa unang tingin nyo lang, walang kakwenta-kwenta itong dinadaldal ko rito. Pero kung inyong lilimiin, sisiguraduhin ko sa inyo, para sa inyo lahat itong mga sinasabi ko. Kagaya ng bigas na yon. Nung bagong taon, yan. Hanapin nyo dyan sa video ko, nandyan yan. Bago magbagong taon, ilagay nyo, maglagay kayo ng bigas doon sa pintuan ninyo. Ito yung pintuan ninyo, itapal ninyo doon sa labas. Para paglabas ninyo, idampi ninyo yung inyong pala doon bago kayo malis. Itinuturo ko na sa inyo. Kasi yun ang alam ko
At yun ang itinuro sa akin ng ating Panginoon, kaya ito, narating ko yung dapat kong marating. Hindi ko nga inaasahan ito. Never in my life na inasahan ko itong ganitong kalagayan ko na samantalang, nako po, kung inyo lang makikita, sasabihin ko lang uli, yung nanay at tatay ko, namatay na lang, namatay na lang na puro putik ang mga kuko ng paa at yung paa at saka kamay. Anong ibig kong palabasin dito? Sa kahirapan po yan dahil nagkakalkal sila ng lupa. Ganyan po kahirap kami. Kaya naman yung itinuro sa akin ng ating Panginoon, sinunod ko lahat. Ano nangyari? Nagkalkal pa ba ako ng lupa? Hindi na. Ang kinakalkal ko na lang noong mga nakaraang, nung bago ako nag-stop na huwag nang humawak ng pira, ang kinakalkal ko pira. Oh. Pero hindi nagtagal, hindi ko na pinamihasa na lalapatan ng pira itong aking mga kamay. Pero tuloy-tuloy. Yung dagsa ng blessing sa akin. Ngayon, walang nagpipidback kung ano nangyari doon sa bigas-bigas na yun na tinuro ko Walang nagfeedback. Paano hindi nila na pinanood yung buong video kaya hindi nila naintindihan? Alam niyo ba mga kaibigan, kung ikaw ay naghihirap ngayon, mamuhunan ka ng kaunting pira ng load. Kung wala ka mang load, panoorin mo yung video yon. Isa-isahin mo yung mga video yan. Marami ako itinuro dyan. Ako ba ang may kagustuhan na magturo ng gano'n? Hindi po. Lahat po yan ay pinagdaanan ko at ginawa ko. Kaya ako naman itinuro sa inyo. Kaya kaibigan, panoorin mo. Lalo na yung bigas, napaka-importante. Yung bato na napaka-importante, itinuro ko. Yun po yung bato, napaka-importante lalo yun. Hindi po nawawala dito sa akin yung bato. Yan po, yun po yung lalagyan. Yan na. Yan po yan. Laging po nakadikit sa akin yan. Itinuro ko po sa inyo yan. Nandyan po yan sa video. Maging yung bigas na yan kung papaanong dudumugin o dadagsain ng swerte yung loob ng pamamahay mo kung iyong nasunod yung step by step na itinuro ko dyan. Yung tungkol sa bigas na ilalagay doon sa pintuan ninyo. Kung ganyan po na ganyan, wala nga tayong mararating sa buhay. Unang-una, itong mga pagtuturo ko sa inyo, wala po akong hinihingi dito ni Sintabos na para magbayad kayo sa akin. Dahil tinuruan ko kayo ng ganyan, magbabayad kayo sa akin, wala po ako sinasabing ganyan. Hindi ba't maiksi lang naman kung tutuusin yung video niya, bakit hindi mo panoorin ng buo? Di ba? Ang mas pinapanood mo dyan, yung chismisa ng mga kapitbahay ninyo. Kaya, mananatili kang chismoso at chismosa. Di ba? Ganun po kaya naman. Talaga namang, sarap talaga yung pingutin ng tenga. Pero sabi ko naman po, bahala kayo kung susunod kayo. Unang-una, sasakit ba ang tagiliran ko kung sundin niyo yung mga itinuturo ko? Hindi po. Mababawasan ba yung mga blessings na binigay sa akin ng ating Panginoon pag hindi niyo sinunod yung aking tinuturo? Hindi rin po. Bagkos parami pa po ng parami. At paulit-ulit ko na po sinasabi rito, tinatanggihan ko na po lahat ng blessings na binibigay ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na, kaya araw-araw ko rin sinasabi yon, na sana ibigay na lahat yung mga dapat na binibigay sa akin ng ating Panginoon na blessings araw-araw.
ay idiretso na po sa aking mga subscriber. Malamang, kaya kung wala pang yumayaman sa inyo, malamang kulang ang inyong pananampalataya at hindi nyo ginagrab, hindi nyo sinasapuso yung ating Panginoon na lagi ko sinasabi rito. Yan po yan. Marami pong dahilan ko. Ako, halimbawa, huwag na natin pag-usapan ng Diyos. Sa ordinaryong tao na lang. Ha? Itong kapitbahay ko. Halimbawa lang natin, ha? Kapitbahay ko sa kaliwa, kapitbahay ko sa kanan. Itong kapitbahay ko rito sa kanan, tuwing umaga, nagwawalis sa kanyang harapan. Pati yung harapan ng bahay ko winawalisan. Yun namang kapitbahay ko sa kaliwa, hindi na nga nakakapagwalis, nagkukuan pa. Nagkakalat pa. Sa tingin nyo, kung mayroon akong ibibigay dito na blessings para sa kanila, bibigyan ko kaya yon? Yung sa kaliwa na kapitbahay ko? Or itong pati itong bahay ko, itong harapan ng bahay ko, winawalisan niya? Yun po ang ibig ko sabihin. Kaya ang Diyos po ay nakikiramdam lang din sa inyo kung hanggang saan yung inyong pananampalataya hindi sapat. Yung sabihin nyo, ay, sumasampalataya ka sa Diyos. Tapos na. Pero wala sa puso. Yun ang ibig ko sabihin. Anyway, kahit naman magdadaldal ako, lalo nitong mga pilosopo na makakapanood dito, ay sasabihin na naman, nagpapastor-pastoran ako. Hindi po ako nagpapastor-pastoran na kagaya ni Abante. Never po. At never pong pumasok sa utak ko ang magpastor. O kagaya nitong Abante nito, Pastor Rodimonyo yan. Di ba? Anyway, napapakma na tayo. Napapalayo na tayo ng usapan. Basta po, bukas na po yung ating raffle draw. Ngayon pa lang po ay lahat po ng mananalo. 5 na tigpa 500 na load, 5 na tig sa 10,000 at isa sa 500,000. Ngayon pa lang po ay binabati ko na sa kayong lahat na mananalo ng congratulations. Ngayon pa lang po ay magdasal na rin kayo. At para sa ganon ay kasihan kayo ng Diyos, kasihan kayo ng ating Panginoon, at doon sa tamang tao mapupunta iyong panalo. So, ito pong pira na gagamitin natin ay sigurado po ako na ito po lahat ay galing sa Panginoon. Kaya po malinis na malinis at sisiguraduhin ko habang ginagawa natin ito, tuwang-tuwa ang ating Panginoon dahil siya ang nagbigay ng pirang ipaparapol natin. Hindi po ako. Idadaan lang po yan sa akin. Ako lamang po ang gagawa. Okay? Di ba? Yun po ang gusto ko maintindihan ninyo. Anyway, ay sabi ko nga po mahaba na. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. May mga sakit sa buhay, may mga problema sa buhay. Ngayon din, Panginoon, ay pagalingin mo na sila. Upang sa ganon, ay makapaghanap buhay sila sa kanilang mga pamilya. Maraming salamat, Panginoon. At, siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito pagka tapos ako magdaldal? Ayan. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.